Department of Health nagpaalala sa mga sakit na pwedeng makuha sa panahon ng taglamig. Ang detaling yan mula kay Kabar Margot Gonzales. Margot. Nagpaalala nga ang Department of Health at DOH sa mga sakit na uuso kapag panahon ng El Nino. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, isa ang heat-related illnesses na dapat bantayan ng publiko kung saan maaring makaramdam ng heat exhaustion o heat stroke ang isang tao kapag nabibilat ito sa matinding sikat ng araw. Maaari rin na ma-dehydrate ang isang tao at magkaroon ng sunburn. Maliban dito, uso rin tuwing El Nino ang mga sakit na kukuha sa mga panis sa pagkain dahil madalian yung masilang pagkain sobrang init ng panahon. Dagdag pa ni Herbosa, posible rin ang mga waterborne illnesses dahil maaring mapasukan ng E. coli at mikrobyo ang mga butas na water pipes na exposed sa matinding heat pressure. Dinagdag naman ni DOH spokesperson Undersecretary Eric Tayag na kapag panahon ng El Nino, isa rin sa binabantay ng ahensya ay ang dengue outbreak, lalo pat nag-iipon ng tubig sa malaking drum ang mga tao tuwing tag-init. Pinangingitlugan daw kasi ng lamok ang mga drums na walang takip. Inaasahan naman ng DOH na titindi ang epekto ng El Nino sa mga buwan ng Abril at Mayo, batay na rin sa anunsyo ng Pag-asa. Para sa Diyos Pilipinas, kumahal, Mark Gonzales, suporma sa balita at serbisyo. Samantala, sapat na supply ng tubig tiniyak ng NIA sa gitna ng El Nino. Ang detalye mula kay Kapartner Daniela Paulite. Kapartner Daniel. Walang dapat na ipangamba ang mga magsasaka dahil may sapat na supply ng patubig sa mga sakahan kahit mga dumaranas na ng El Nino ang bansa. Sinabi ni National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen na bilang bahagi ng kanilang kahandaan ay ang pagkakaroon ng solar pump irrigation na magsusupply ng tubig sa mga sakahan kabilang na ang mga upland community. Nakikipag-ugnayan na rin ang NIA sa Department of Agriculture para sa mga lugar na tatamaan ng matinding tagtuyot. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posibleng umabot sa mahigit 50 probinsya ang dumanas ng tagtuyot o drought. Kabilang dito ang Benguet, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Cavite at Palawan. Kami po sa NIA, sir, yung aming nasasakupan, yung irrigated lands po natin, ay meron po kasi kami tinatawag na cropping calendar planning. So, identified na po namin yung mga areas na naasahan natin matatamaan, at i-coordinate na po namin ito sa Department of Agriculture para naman sila ay tumulong. Payo ng NIA sa mga magsasaka, magtanim na lang ng mga high-value crop o mga pananim na hindi gaanong nangangailangan ng tubig. Kaya hindi naman ibig sabihin na kapag hindi napatubigan ay hindi na kikita yung ating mga farmers. Sanay po kami ng ganitong sistema sa Ilocos, sir, kasi alam niyo naman ang weather namin sa Ilocos, dry and very dry. So alam po namin yung mga sistema ang gagawin para po kumita yung ating farmers sa pamamagitan ng pagtatim ng high-value crops. Sa kasalukuyan ay ramdam na ng maraming lugar sa bansa ang strong El Nino at posibleng umabot hanggang Abril ang epekto nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Dagdag pang balita, protest caravan ng Malibela, kaunti lamang ang lumahok. Ayon sa PNP-PIO, ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Paul Montebon Jr. Kapartner Paul. Magandang umaga, hindi umabot sa kanilang inaasahan sila sa mga kalahok ang grupong Malibela sa isingawan nitong protest caravan na sinimulan araw ng Martes, January 16, 2024 sa buong Metro Manila. Matatandaan mula sa 10,000 na bilang ng mga jeep ay umabot lamang sila ng 500. Ayon kay PNP-PIO Chief of Police Colonel Jane Fajardo Figo, ang grupo na paralisa ang transportasyon gayon sa kaunti lamang ang sumama sa kanilang panawagan. Sa kabila naman nito ay tuloy ang deployment ng kanilang mga tauhan ng Philippine National Police sa Metro Manila para tiyakin naman ang seguridad sa ligtasan ng mga mananakay at publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahan ng Ugulas Paul Montebon, SMNI News. Samantala, presyo ng galunggong inaasahang bababa na sa susunod na buwan ayon sa Department of Agriculture. Ang detalye, or lamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Sheena Torno. Kapartner Sheena. Kanya-kanyang diskarte ang mga tinderang ito sa pagtitinda ng isdang galunggong sa Muñoz Market sa Quezon City. Si Ate Lea,
Nasa 300 pesos kada kilo ang bentahan niya ng preskong galunggong, habang nasa 240 pesos kada kilo naman ang bentahan ni Ate Edith sa frozen galunggong. Iba naman ang diskarte ni Ate Joan para mabilis na mabenta ang isda. Nasa 100 pesos kada kilo ang tumpok ng frozen galunggong. Anila, nananatiling mataas ang presyo ng galunggong ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ano kasi ngayon malamig, walang ganong isda. Pag taglamig kasi walang makuha ang isda. Bukod sa mahal na ay matumal din nila ito kung kaya't karamihan sa kanilang mga customer ay ibang uri ng isda na lamang ang binibili na abot kaya sa budget. Kasi yung ibang mamimili, gusto po nila mas mura, katulad niyan, tumpok na lang po. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 200 pesos hanggang 320 pesos kada kilo ang bentahan sa galunggong sa ilang merkado sa Metro Manila. Kabilang sa mga palengke na ganito ang presyo ay Commonwealth Market, Dagonoy Market, Muñoz Market, Kamuning Market, Guadalupe Market at iba pa. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR, bunsod ito ng mababang supply ng lokal na galunggong. Nakataas pa rin kasi ang close fishing season sa Northern Palawan na pangunahing nagsusupply ng isda sa Metro Manila. Once na natapos na yung close fishing, nadaragdagan na yung loadings ng galunggong dyan sa Navotas at following the law of supply and demand, tumababa na ang presyo nito. Sa Pebrero 15 naman matatapos ang close fishing season para sa small pelagic species, ang Visayan Sea. Gayon din ang Zamboanga Peninsula para sa sardines. Positibo naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na bababa na ang presyo ng galunggong sa mga susunod na buwan. The answer there is yes, but in March. Ang talagang season ng Pilipinas sa galunggong catching is March, April, May, June. Yung lifting ng end of by February, mahina pa yung huli niyan. But by March, I expect bababa ang presyo. Sa pagtataya ng kalihim, bababa sa 150 pesos kada kilo hanggang 130 pesos kada kilo na lamang ang presyo nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, DBM naniniwala na hindi labag sa konstitusyon ng 449 billion ng program funds sa 2024 GA. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapatid Margot Gonzales. Kapatid Margot. Respeto ng Department of Budget and Management o DBM ang inihaing petisyon ng grupo ni Albay 1st District Representative Edsa Lagman sa Korte Suprema na kumukusyon sa legalidad ng sobrang halos 450 bilyong pisong unprogrammed funds sa 2024 national budget. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, maaring bunga ng pagkakaiba ng interpretasyon ng dahilan ng petisyon. Pero para sa kalihim, hindi labag sa konstitusyon ang dagdag na unprogrammed funds, lalo pat standby funds lang ito sakaling merong dapat na paglaanan ng pondo ang gobyerno. Hindi rin ani automatiko ang pagpapalabas ng pera para sa naturang alokasyon dahil magdedepende ito kung may sobrang kita ang gobyerno. Our definition, hindi po siya unconstitutional. Why? Kasi nga po, hindi po siya kasama dun sa talagang budget na may, mangyayari lang po siya pag may mga certain triggers na mangyari. Kung merong pong magpadala sa Supreme Court, we welcome it. At least, at the end of the day, we'll be able to, di ba po, malalaman natin kung ano ba talaga, di ba? Because from our end, we think it's constitutional. But sa kanila po, it's a differences maybe in opinion and interpretation. Sinabi pa ng kalihim na mas malaki pa nga ang unprogrammed funds noong nagkaraang taon na nasa 850 billion pesos. Dahil sa dagdag na halos sa 450 billion pesos, nasa 731.4 billion pesos ang kabuang unprogrammed funds na nakapaloob sa pambansang pondo para sa taong 2024. Ayon kay Pangandaman, ang prioridad ng alokasyon ng unprogrammed ay nakalagay naman sa probisyon ng 2024 GAA. May special provision sa GAA nung prioritization ng projects for release under UA. Siyempre, una dyan yung pag-PS, di ba? Pagkailangan ng funding for government workers, di ba? Salaries, kung magkulang. Second, social services, mga importante. And then, we have infrastructure. May
prioritization. Samantala, mula sa 5.768 trillion pesos na national budget ngayong taon ay maaring umakyat na ito sa 6.2 trillion pagdating sa taong 2025. Tiniyak ng DBM na walang pagbabago sa babalangkasin na 2025 national budget, pwera na lang ang mga kailangang iprioridad para sa mga mangyayaring eleksyon. Mas lalaki ang pondo ng COMELEC pagdating ng 2025 ayon sa DBM dahil sa mangyayaring midterm elections at sa iba pang halalan na gagawin sa naturang taon. Mas malaking budget siguro because sa COMELEC kasi they will conduct the elections. Yun po. The national and local elections. Ang daming election po kasi pati BARM, pati barangay ulit. Lahat. Ulitan. Ulitan. Sa BARM nga pala, no? Sa BARM din po. Sila din po. Samantala, aminado naman ng DBM na sakaling magkakaroon ng plebisito para sa People's Initiative, ay magre-release sila ng pera para dito. Matatanda na nasa halos 13 billion pesos ang naibalik na pondo sa COMELEC na may line item para sa pagdaraos ng eleksyon, referendum at plebisito. Actually, the money is already there. Pag kailangan na po nila ng cash for the purpose, we will release it. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. At dagdag pang balita, Office of the Vice President nagbigay ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Pandacan. Ang detalye nga mula kapartner Jason Rubrico. Kapartner Jason. Magandang umaga, nagpaabot niya ang Office of the Vice President ng tulong sa higit 400 pamilyang biktima ng sunog sa Pandacan, Manila, kamakailan. Ang mga biktima ng sunog ay mula sa mga barangay 849, 850 at 852. Pinangunahan ng OVP Disaster Operations Center o OVP-DOC ang pamamahagi ng kabuuang 464 na relief bags sa mga biktima. Namahagi rin ng food bags at bottled waters ang OVP sa mga emergency responders at volunteers na nanguna sa pag-apula ng sunog. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico. Kapag mo sa balita at sa... Samantala, Chacha, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang tinatago sa publiko. Ayon yan kay Congressman Alvarez. Alamin natin ang balitang yan mula kay kapartner MJ Mondihar. Kapartner MJ. Pinunang ni dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez ang kasalukuyang hakbang ng Kamara o ng Administrasyon para amyendahan ang 1987 Constitution gamit ang People's Initiative o PI. Pabor sa charter change mula noon si Alvarez. Ngunit, masidihin itong tinututulan ang nangyayari ngayon na PI. Nauna nang kumalat sa mga balita na binabayaran umano kapalit ng ayuda ang pumipirma ng pabor sa PI upang amyandahan ang saligang batas. Ngunit, marami raw sa mga ito ang hindi naiintindihan ng issue ng Chacha. Pahayan ni Alvarez, iba ang takbo ng Chacha noong Duterte administration dahil walang itinago sa publiko sa hangarin na gawing federal form of government ang pamahalaan ng bansa. Tingin niya, malinaw ang tahak ng Duterte administration kumpara sa kasalukuyang liderato at kahit sino ro noon ay pwedeng silipin ng draft constitution. Iginit din ni Alvarez na sincere at hindi makasarili ang tahak ng administrasyon para baguhin ang saligang batas. Mula sa Kamara para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kaugnay pa rin sa balitang yan, depensa ng Kamara sa People's Initiative, kinagulat ni Senator Amy. Ang detalye ng balitang yan mula kay Franco Baranda, kapartner Franco. Hindi naging maganda ang pagtanggap ng publiko, maging ng ilang opisyal ng pamahalaan sa kontrobersyal na People's Initiative na layong amyendahan ang konstitusyon. Pero pagtatanggol ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, hindi naman daw si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nanguna rito. Kasunod ng pagsabi na posibleng naninira lang ang kung sino mang nagpapakalat ng impormasyong ito. Ikinagulat naman ni Senador Amy Marcos ang naging pahayag ni Tulfo sa ginawa nitong pagdepensa kay Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang People's Initiative. Speechless ako, nakaka-shock masyado. For a change, wala akong masabi. Kasi, alam naman natin lahat. Naku, hindi naman nagkulang ang video sa expose. Katutak na ang video, katutak ang retrato, katutak ang testigo. Lahat nagsasabi. Tinext tayong lahat ng Office of the Speaker, nag-aalok ng 20 million. Ang liwa-liwanag. Dapat yung mga nagpa-follow up, Office of the Speaker na naman nagpa-follow up, pass your paper by January 12. Anong sekreto doon? Anong walang kinalaman yung Speaker?
Dagdag pa ng senadora na tila nagpapahinga o naglilo muna ang mga may kinalaman sa kontrobersyal na pangangalap ng pirma. Sa bagay, nagbago na rin. Hindi na ngayon, lie low na daw yung mga kongresista, lie low na daw yung pinagsabihan mga city mayor. Ang nagpa-follow up ng pirma ngayon ay mga DPWH kontratista. Bira. Ano ba yan? Tuloy. Ano ba yan? Nagka-booking ngayon. Nako, para mag-pre-qualify ka, kailangan may 20,000 signatures ka. Ano yun? Sinagot rin ni Senador Amy Marcos ang bali-balitang dismayado raw sa kanya si Speaker Romualdez dahil sa tila pagkampi niya sa mga Duterte. Alam ko na may tampu sa akin. Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos. Hello. Romualdez. Lagot ka! Nagmana kay Doc Lorraine. Sa huli ay ibinahagi ng senadora na mas maraming mahahalagang bagay ang mas kinakailangang bigyang pansin ng pamahalaan kumpara sa iba't ibang isyong kumakalat sa mga pahayagan. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Franco Baranda, SMNI News. Blast. At sa ating balitang business, 2.5 billion na kailangan para sa pagpapalawak ng pasalidad ng airside para sa bagong 3 logistic firm sa Clark International Airport. Ang detaling yan mula kay kapartner Sheila Ponsica. Tinatayang nasa 2.5 billion pesos ang kinakailangan para sa pagpapalawak ng airside facilities bilang suporta sa operasyon ng 3 bagong foreign logistics firms sa Clark International Airport. Sa klaw ng pagpapalawak ng pasilidad ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, ang konstruksyon ng karagdagang cargo terminals, aprons para sa plane parking, taxiways at iba pa. Kung magiging operasyonal naman anya ang bagong foreign logistic firms ay magkakaroon ng 1 billion pesos revenue kada taon ang bansa. Nasa 3,000 hanggang 4,000 trabaho rin ang magiging available para sa mga Pinoy mula dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sheila Ponsica, kapartner mo sa balita at serbisyo. International News. Balita International, bansang Norway, hinto muna ang pag-aampon ng mga bata mula sa Asia. Ang detalye yan mula kay kapartner Erica Rio. Ihihinto muna ng bansang Norway ang pag-aampon ng mga kabataan mula sa Pilipinas, Thailand, Taiwan at South Korea. Ayon sa Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, ang hakbang ay tugon ng bansa dahil napag-alaman nila na maraming mga kabataan na isinailalim sa adoption ay ibinibenta at binibigyan ng peking birth certificates. Sinabi na ng Norway na maaaring makumpleto ang adoption process kung makumpleto na nila ang gagawing assessment sa mga kabataan. Noong November 2023 ay hininto rin ng Norway ang kanilang pag-aampon ng mga kabataan mula Madagascar dahil sa kakulangan ng seguridad na nasunod ang mga panuntunan para sa adoption. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Erica Rio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports! At sa ating balitang sports, tennis player Alexa Ayala bumaba ang ranking sa Philippine Women's Association. Ang detalye mula kay kapartner Carlo de la Peña. Bahagyang bumaba ang ranking ni Pinay tennis player Alex Ayala sa Women's Tennis Association na WTA. Mula sa 185 sa pagsisimula ng taon, bumaba ito sa 187. Dahilan ng pagbaba ng rankings ng maaga nitong pag-alis sa 2024 Australian Open na ginanap noong nakaraang linggo sa Melbourne. Bagamat bumaba ay mataas pa rin ito kumpara sa rankings niya na 189 noong December 2023. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News. At sa ating balitang showbiz, PLOC actors gaganap ng lead role sa Miss Saigon sa Pilipinas. Alamin natin ang detalyan mula kay kapartner Balde Villagracia.
Gaganap sa lead roles ng Manila Raw na Miss Saigon ang kapwa Filipino-Australian actors na sina Abigail Adriano at Sean Miley Moore. Ang casting ayon sa GMG Productions, partikular na kay Adriano ay sa tulong ng theater veteran na si Lea Salonga. Si Moore at Adriano ay pawang-tampok na rin sa Miss Saigon sa Australia na magtatagal pa hanggang sa unang linggo ng Pebrero. Samantala, ang Manila Raw na Miss Saigon ay gaganapin simula March 23 hanggang May 5, 2024. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divino Gracia, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.